Ina na ang mata ninyo, dahan-dahan po. Anak, anong nangyari sa'yo? Pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Bilisan mo. Dalhin sa ospital. Bilis. Anak, gising ka na. Ako ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Malusog ang bata. Salamat po. Kung wala kayo, ako at ang anak ko. Malaki ang swerte mo at ng anak mo. Anak, nakakatuwa ka. Gusto kita agad. Sandali. Nakakakita na ang kaliwang mata ko. Ginang, ang kaliwa ninyo ay hindi ba? Matagal ng bulag. Mukhang. Ang iniligtas ko kagabi ay isang swerte. Anak, bihira ang iyong pagbubuntis. May suwerte ito. 10 beses na mas malakas ang pag-absorb ng enerhiya kaysa sa ordinaryong sanggol. Mapapagod ka sa pagbubuntis. Kumain ka ng marami. Magpalakas ka. Kung hindi, hindi kakayanin ng katawan mo at hindi magiging stable ang bata. Anak, bakit ka nag-isa at nadulas sa ulan? Nasaan ang asawa mo? Suwaning. Walang hiya, saan ka pupunta? Tulong, tulong. Ang gwapo. Gusto mo talagang sumampa sa kama ko. Itinulak kita, sumunod ka pa rin. Sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Hinahanap pa ako sa labas. Dito muna ako magtatago. Saka na lang. Ang una kong pagkakataon ay para sa mukhang ito, hindi sayang. Tinanggap na natin ang dori ni Jijang. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Hanapin. Mali ang pagkakaintindi mo. Kahit sino ang nangako sa iyo ng anuman. Para sa akin, ikaw ay kalakal lamang. Kunin ang pera at umalis. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Walang ama ang bata. Tapos na yon. Ako, gusto ko talaga ng isang malusog na apo. Pero ang anak kong lalaki ay hindi magaling, ipinakilala ko sa kanya ang maraming babaeng ipinakilala sa akin. Lahat sila ay magagaling. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nangyayari. Kung ganun, pwede bang maging ninong ako sa anak mo? Ang pamilya Lu, pala kaming iba, pero marami kaming pera. Ako, Desisyon na ito. Chen Zhao, may sasabihin ako sa'yo. Ma, sobrang busy ko sa linggong ito. Wala akong oras para magpakilala. Bahala ka, hindi na ako interesado ngayon. Sasabihin ko sa iyo, may ninong na ako ngayon. Ano? Sabi ko, may ninong na ako. Ang bata, nasa tiyan pa lang ng nanay. Ma, maraming manluloko ngayon. Paano nangyari? Ang batang babae, iniligtas ko kagabi, ang ganda. Napakaganda. At buntis pa ng isang suwerte. Ma. Hindi ka naniniwala. Sasabihin ko sa iyo, pagkatapos kong iligtas siya, ang kaliwang mata ko nakakita na ulit. Kamangha-mangha, ito ay dahil sa aking ninong. Ma, kung nababagot ka, pwede kang makipag-usap kay Chenan. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Bakit wala ka pang anak? Sige, sa ibang araw, makikita mo. Pagkatapos mong makita, malalaman mo. Sige, susunod ako sa iyo.
Ano, siya pala. Walang kwenta, tumakas ka pa. Huwag pakiusap, huwag niyo akong saktan. Huwag niyo akong saktan. Walang kwenta. Tumakas ka pa, di ba? Hindi ako tatakas. Atakas ka ba? Hindi ako tatakas. Sino ang nagsabing pwede kang tumakas? Walang kwenta, tumakas ka. Subukan mo pang tumakas ulit. Huwag. Boss Lou. Sa mga kwento, si Cinderella inapin ng kanyang madrasta. Sa huli, darating ang prinsipe na magmamahal sa kanya. Ngunit sa totoong buhay, kabaliktaran ang nangyayari. Ang lalaking ito ang tunay na ama ng aking anak. Ikaw ang simula ng lahat ng bangungot ko. Mula nang makilala kita. Kumusta? Anong department ang hinahanap mo? Para sa prenatal check-up po. 20 taong gulang. Hindi ka ba estudyante sa kolehiyo? Ilagay mo na lang diyan. Pumunta ka muna doon at maghintay. Kapag tinawag na ang numero mo, saka ka bumalik. Ang mga kabataan ngayon, talagang malanghiya. Nagsisiping ng walang proteksyon. Hindi ba natakot na magkaroon ng sakit? Hindi tulad namin noong araw. Nag-aatubili pa kaming maghawak kamay. Bini-bini. Mababa ang blood sugar mo, di ba? May dala akong candy. Halika, kain tayo ng isa. Ay, Salamat. walang anuman. Gumagaan na ba ang pakiramdam mo? Halika, alalayan kita. Pasensya na, pasensya na. Hayan, ang taong ito. Bakit ganyan siya? Nakatayo na ako. Ay, ako. Gumaling ang paa ko. 30 taon na ang nakalipas. Sinabi ng doktor na nasira ang nerves ko. Hindi na raw ako makakatayo habang buhay. Bini-bini, ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat. Ikaw ay isang buhay na santo. Nakatayo na ako. Hay. Ay, napakaganda nito. Pakita ang QR code para sa bayad. Suwaning, mabuti. Sa wakas, nahuli rin kita, salbahing babae. 8. Nasaan ang pera? Hindi ba't sinabi mong wala? Ginastos mo para sa batang nasa sinapupunan mo, di ba? I-transfer mo agad sa akin ang pera. Ate, ito ang pambayad sa aking prenatal check-up. Anong silbi ng isang batang walang ama? Bakit mo pa ipapanganak? Salve! Nakatanggap kami ng 500,000 na dowry mula kay Jizhang. Ngunit tumakbo ka. Kaya ako napalo ng ganito. Kung hindi mo ibabalik ang pera ngayon. Sige, ipa-abort mo na lang ang bata sa tiyan mo. Sino ang mag-aabala sa aking anak? Makikipaglaban ako. Hinampas mo ang aking asawa? Makikipaglaban ako sa iyo. Mahal. Mukhang estudyante pa, pero buntis na. Talagang walang hiya. Tingnan mo siya. Pinalitan ninyo ako ng 500,000 na dote. May karapatan pa kayong magreklamo. Atarantaduhan. Si Jijang ay 6 pa lang, nasa kalakasan pa. Ikaw ang hindi nag-ingat, nasira ang pagkababae mo. Anong pamamalis pa ang pinamalaking dito? Katawan ko ito, ako ang may kontrol. Control? Anong control? Naghahanap kami ng mayaman para sa'yo. Para sa kabutihan mo. Mula nang mawala ang mga magulang ko sa aksidente. Puro palo at mura lang ang trato ninyo sa akin. Hindi ninyo ako pinag-aral, ngayon ibebenta pa ninyo ako. Ito ba ang tinatawag ninyong kabutihan para sa akin? Ito. Iwan, paalan, pag-aal, anong silbi niyan? Katulad mo, kahit gaano karami ang aralin, mahirap pa rin ang kapalaran mo. Hoy! Ano? Nakulong na ang stocks. Suwaning, ikaw talaga. Malas na bituin, ikaw ang dahilan nito. Nasaan na siya? Nasaan na siya? Paano nila nalaman na nandito tayo? Nangungulekta na naman ng utang. Sasaktan na naman nila ako. Nandun.
Alice. Bilis, bilisan mo. Ihatid mo ako. Bilis umalis. Nandun siya. Habulin. Baby, ikaw ba ang nagpoprotekta kay mama? Si GNG, Jiang, kakagaling lang sa pag-aaral sa UK. Maganda ang itsura at pangangatawan, bagay sa'yo. Eto naman. Ma, yung paraan mo dati, huwag mo nang gamitin. Para kanino pa ba yun? Para sa kabutihan mo lang naman. Kung may kahit isang babaeng lamok sa paligid mo, hindi ko gagawin yon. Chen Xiao, mag-effort ka naman. Magagusto ka kaninong anak, agad kong ayusin. Kahit ano ang katayuan. Basta gusto mo, sigurado ako, pagpasok niya. Siya na ang bagong may bahay ng Pamilya Lu. Saan ko hahanapin yon? Mag-isang lalaki ang pamilya natin sa 18 henerasyon. Ikaw lang ang tangi kong anak, paano ang bilyon-bilyong yaman? Sino ang magmamana? Kung gusto mo, maaari kong i-donate sa institusyon ng pananaliksik o orphanage. Pareho ba yon? Ang ibig kong sabihin, apo, gusto ko ng apo. Hindi ako. Kahapon lang naman. Mababa ang tingin mo sa akin. Binigay sa'yo ng nanay ko. Kaya kong bigyan ka ng 10 beses pa. Ayoko ng pera. Alam ko ang gusto mo, ang pagiging asawa ng panganay ng Pamilya Lu. Huwag ka nang umasa. Ang ganda ng cufflinks na ito. Itago mo na lang bilang alaala. Nagpapaawa pala para mas malaki ang makuha. Sakim. Ito ang patunay. Hindi na tayo magkikita. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tandaan mo ang sinabi mo. Huwag mo na akong makita muli. Maam, tumawag si Emaris Liu. Maglalaro kayo ng cards mamaya. Sage, pupunta na ako. Maingat kang pumili. Maagang magbigay sa akin ng apo. MR Lu, nasaan ang cufflinks mo? Ninakaw ba? Ang cufflinks na yon ang simbolo ng pinuno ng Pamilya Lu. Hindi mo yon inaalis. Magpapahanap ako ngayon din. Hahalughugin ko ang buong Beijing. Huwag na. Mag-leave muna sa pag-aral. Wanning, ikaw ang laging top sa departamento. Naipasa ko na ang application mo para sa scholarship. Pinipili ka ba ulit ng kuya at ate mo? Kakausapin ko sila. Hindi po, Teacher Zeng. Kung hindi mo sasabihin, hindi ko i-approve ang leave mo. Pwede po bang sikreto lang? Buntis po ako. Ano? MR Lu, dumating na si Teacher Zheng. MR Lu, ito ang listahan ng mga outstanding students ngayong taon. Si Zhuaning, ang top student ng Physics Department. Mahirap ang buhay, palaging nagpa-part-time. Pero top siya taon-taon. Nagpa-leave siya sa pag-aaral. Ano ang dahilan? Hindi ko po masabi ng detalyado. Pero kailangan na kailangan niya ng pera ngayon. Kaya, MR Lu, tingnan ninyo. Napakagaling talaga ng batang ito. Inaprubahan ko ang batch na ito ng scholarship, dagdagan pa ng 50 slot. Tungkol naman kay Xu Wanning. Dahil nag-leave na siya, hindi na kailangang bigyan. Ang galing, top 1 sa buong batch. Nakabuntis pala ng lalaki.
kaya pinatalsik sa eskwelahan. Sa labas, nagpapanggap na nagtatrabaho para magmukhang martir. Pero sa totoo lang, sa likod, gumagawa ng mga bagay na nagbebenta ng katawan. Mga bagay na ikinahihiya. Kadiri. Hindi ba natatakot magkasakit? Hoy, sabi ko, hindi ba talaga niya balak ipanganak mag-isa yung bata? Sino ba nakakaalam? Ganyang klase, sino ang magpapakilala? Ay, Jingjing, ang dede mo. Ay puta. Double ang biyaya, kaya pala ang laki ng daddy mo. Tumahimik kayong lahat. Ipikit nyo ang mga mata ninyo. Jingjing. Jingjing, nareklamo ang kumpanya ng tatay mo. Nawalan ng 30 milyon. Ano? Tulungan nyo ako. Kapag ipinanganak na kita, itutuloy ko ang pag-aaral ko. Bibigyan kita ng tahanang matiwasay. Hoy, boss. Bukas, huwag ka nang pumasok. Sasahurin ka na ngayon. Boss, may nagawa ba akong mali? Pwede kong baguhin. Ayoko ngang mag-empleyo ng buntis. Lalo na yung nabuntis bago ikasal. Dahil tagat Singhua ka, kaya kita pinatutor sa anak ko. Akala ko ba matino ka? Hindi ka na namin kailangan. Umalis ka na. Sa susunod, huwag nang kumuha ng babaeng walang modo. Huwag kang maghanap ng gulo. Waning, ang scholarship mo ngayong taon ay kinansela. Alam ko na. Salamat. Hindi pwede. Para kay Xiaobao, kailangan kong kumita. Ayos. Dapat sulitin natin ngayon. Boss, sulitin natin. Baguhan ka ba? Maging cooperative ka. Hayaan mo yakapin ka ng manager. Manager, magpakita ka naman ng respeto. Nagpapakamalinis ka pa? Maging masunurin ka. Pa makapagtrabaho ka ng maayos dito. Pera, kailangan ko ng trabaho. Ikaw. Gusto mo bang mamatay? Ako. Tigilan mo yan. Boss Lu, bakit ka narito? Ganun ba kahirap ang pera? Ako. Sinabi ko na. Ayokong makita ka ulit. Boss Lu, pesensya na. Umalis ka na ngayon. Hubarin mo ang uniform mo. Pumunta ka sa harapan. Kunin ang sahod mo at umalis. Manager, pakiusap. Kailangan ko talaga ng pera. Manager, pakiusap. Tao. Manager, Alis tayo. pakiusap. And Natsu. Sakim ka talaga, nagpapanggap ka sa harap ng nanay ko, gusto mo pa siyang tanggapin ang tiyan mo. Bata, Hindi si Xiaobao, hindi siya anak sa labas, siya ay. Xiaobao, pasensya na. Ang pagdating mo ay aksidente. Ipapanganak kita at palalakihin ng mabuti, hindi siya. Anak ko siya, walang may karapatang manira sa kanya. and Natsu. Kaunti na lang ang pasensya ko. Boss Lu, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko alam dati na si Imref Lu ang nanay mo. Sabihin mo, ikaw ang aalis o ipapapalayas kita. Pinakabagong balita, ang halaga ng lugroup, 3 araw nang tumataas. Bago na naman ang record.
Ito ay special na order ni Boss Lu mula sa ibang bansa. Vitamina para sa pang-araw-araw mong kalusugan. Chenan, tingnan mo, sabi ko na, may suwerte ang batang iyon. Mula nang nailigas ko silang mag-ina, ang buhay dito sa bahay, laging maayos. Nga, MRS, tama ka talaga. Kaninang umaga, iniulat ng grupo ng pananalapi kay Boss Lu ang dati na pamumuhunan sa ibang bansa. Dumating kagabi ang pera. Ilang bilyon iyon. Di ba? Nga, Sabi ko na maganda ang mukha ng batang iyon, ang bata sa sinapupunan. May suwerte sa buhay. Lola, nawawala si MS2. Ano? Chenan, ihanda ang sasakyan. Sage. Ano ba ang ginagawa nila? Pinabayaan pa nilang umalis si MS2. Isang mahinang bantis. Ma'am. Yung sulat sa mesa, baka kay MS2 rin galing. Tita Lu, maghahanap ako ng lugar para mapayapang manganak. Huwag kayong mag-alala, huwag niyo akong hanapin. Ang batang ito. Ano yon? Ito ang selyo ng pinuno ng pamilya Chensao. Bakit nandito? Yung card na ito. Nandito pa ba ang lahat ng prenatal records ni MS2? Nasa system ng ospital dapat. Ayos. Gusto kong magpad na test. Sige, gagawin ko na. Mukhang. Ang apo ko. Baka nga apo ko. Ang sira ng teleponong ito, walang tigil ang tawag para mangolekta. Nakakainis, kung hindi dahil sa walang hiya. Tapos na sana ang utang natin. Walang utang na loob. Halo? Sage, Sage. Ano na? Sabi ni Boss Zhang, kapag nakuha natin ulit yung walang hiya at ibigay sa kanya, dagdagan pa niya ng 500K ang dowry. Toto. Sabi ni Boss Zhang, ang kailangan lang ay siya, basta bumalik yun. Paglingkuran lang ng maayos si Boss Zhang, yayaman na tayo. Ano pang hinihintay? Tara na. Tsuaning, Ano ang ginagawa ninyo? Ano pa? Dadalhin ka sa ospital para ipa-abort ang bata. Ayaw ko. walang gustong mag-ampon, kung hindi ngayon. Kapag pinanganak mo na, sino ang mapapahiya? Anak ko ito. Walang dapat umibo dito. Anak mo? Sabihin ko sa iyo, wala kang magagawa. Ano pang pagde-deliver? Nag-drop out ka na. Mag-asawa ka na lang na maayos kay Boss Zhang. Leave of absence lang ako. Pagkapanganak ko, babalik ako para tapusin ang pag-aaral. Bakit ka pa nagbabasa? Lumabas na lahat. Nag-iisip ka pa ring bumalik? Kailangan ko mag-aral. Pag-aaral lang ang tanging daan para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. ESA, pakinggan mo, sa ganyang ugali mo. Kapag sumunod ka lang kay Boss Hang, magkakaroon ka ng kinabukasan. Makukuha mo ang hindi mauubos na karangyaan at yaman. Hindi ako magpapakasal. Ikaw. Akala mo ba talaga ikaw ay espesyal? Buntis ka nga ng isang batang hindi alam kung sino ang ama. Ang tapang mo pang pumili na mapupuntahan. Ito ang aking anak. Huwag ka na magsalita ng marami. Kahit na ang mismong hari ng langit ang pumunta dito. Kailangan mong ipalaglag ang batang yan. Tayo na. Ah, tulong. Mahal, okay ka lang ba? Tulungan mo akong tumayo. Mahal, anong nangyayari? Ano bang nangyayari dito? Huwag mo nang problemahin to. Masamang engkanto itong dalaga. Sa tingin ko, yung demonyong nasa tiyan niya ang gumugulo. Dalhin natin agad siya sa ospital at ipalaglag yung bata. Tama. Ara na. Huwag po. Tulong. La Chenzhao. Bakit ka pa nagpapakalakas dito umupo? Inay, ano na namang problema mo? Ito ba ang binigay mo kay Wanning? Bayad lamang niya ito.
Bayad. Ibig sabihin, hindi mo ba siya inupahan nung araw na yon? Siyempre hindi, dati ko pa siyang hindi kilala. Kung ganon, hindi mo talaga siya inupahan? Lachensaw, makinig ka. Ang batang dinadala ni Waning Ayo. Itong mating swerte ay dugo at laman ng pamilyalo natin. Ito ang apo kong pinakahihintay ko ng maraming taon. Mas pinili pa ni Waning na umalis, kaysa sabihin ang katotohanan. Sobra mong nasaktan siya. Dinadala niya ang aking anak. Chen Xiao, nagkamali ka ng sobra. Saan siya ngayon? Iwanan mo ako. Ito ang anak ko, wala kayong karapatang magpasiya. Ang kapatid kong babae ay nasa labas, nahuhumaling sa pag-ibig. Nagbuntis siya ng walang pahintulot. Dinala namin siya para magpa-aborsyon. Responsibilidad namin yon. Umalis na kayo, umalis na. Sagipin mo ako. Pasok. Doktor, bilisan mo. Magpa-aborsyon siya agad. Pakita ng patunay. Kailangan ng pirma ng kamilya bago mag-opera. Ako ang kapatid niya, ako ang pipirma. Magpa-aborsyon na. Huwag, doktor. 18 taong gulang na ako. Kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Ayokong magpa-aborsyon. Tumahimik ka. Walang hiya ka. Pagkatapos ng aborsyon, malinis na, ayusin mo ang sarili mo. Naghihintay si Ji Zhang. Doktor, may sira ang utak niya. Sasabihin ko sa'yo, kailangan mong magpa-aborsyon ngayon. Lo Chensao, nasaan ka? Mawawala na ang anak natin. May nakakita kay Waning na dinala sa obstetrics. Ipapa-aborsyon siya. Kainis. Nagkakamali ka. Kahit sino ang nangako sa'yo. Para sa akin, kalakal ka lang. Kunin mo ang pera, umalis ka. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Yelu, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko alam noon na si Imbriat Lu ay nanay mo. Sabihin mo, aalis ka ba ng kusa o ipapapalayas kita? Akala ko pinag-isipan niya ako. Pero sa totoo lang, ako ang nagkamali sa kanya. Suwaning, hintayin mo ako. Huwag mong patayin ang anak ko. Pakiusap. Sia Obao, pasensya na. Walang kakayahan ang nanay mo. Bitawan mo siya. Mahal. Sino ka? Pasensya na, hindi kita naprotektahan. Tumigil ka. Sino ka? Humahap ka sa akin para agawin siya? Tama, kami ang nagpalaki sa kanya. Buhay niya ay sa amin. Sino ka ba? Sino ako? Ang ipapaaborsyon niyo ay aking anak. Oh. Ikaw pala yung binabay niya sa labas. Huwag. Suwaning. Hindi ko papayagan kang sumama sa kanya. Hindi kayo karapat dapat maging pamilya niya. AMEA. Ilang gwardiya lang, akala mo matatakot ako? Gusto mo siyang kunin? Sage, perahan mo ako. 1,000,000. Ibalik mo lahat ng ginastos namin sa kanya. Ganito lang kaliit. Kung 5,000,000. Hoy, hoy, hoy. Sa kondisyon na, buhay ka pang makukuha ito. Ano nangyayari? Iwanan ng isang hininga. Ayaw ko silang makita sa Beijing. Huwag na. Tumigil na kayo. Bakit ka nandito? Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo noon. Ikaw, Mula ngayon,
Ipagtatanggol kita. MR Lu, stable na ang buntis. Pero nitong nakaraan, sobrang stress siya. Medyo mahina ang fetus. Gawin ang lahat ng pinakamahusay. Psych MR Lu. Naku, Waning. Ikaw at ang aking apo. Ayos lang ba? Pasensya na tita. Tita pa ang tawag. Cartier Diamond Bracelet, Bulgari Serpent Ring, Tiffany Full Diamond Bracelet, Solid Gold Dragon Phoenix Bracelet. Ito lahat ay para sa'yo. At sa aking apo, regalo ko sa unang pagkikita. Tanggapin mo. Naku, ang mamahal. Hindi ko pwedeng tanggapin tita. Tanggapin mo. Ito ang utang ng pamilya Lu sa'yo. Lalo na ni Chen Xiao sa'yo. Tanggapin mo na. Kailangan ng katahimikan ang buntis. 6 na buwan pa bago manganak. Mas delikado sa huli. Kailangan niya ng pinakaligtas. At pinakastable na kapaligiran. MR Lu, tingnan ninyo. Umuwi na tayo. Tama, umuwi na. Isa ka na ngayon sa pamilya Lu. Ang pinakamahalagang tao. Maligayang pagdating sa bahay, binibining asawa. Waning, maligayang pag-uwi. Tara, uwi na tayo. Waning, naghirak ka noon. Mula ngayon, ikaw na ang may bahay ng pamilya Lu. Halika, kumain tayo. Anak, buntis ka ng supling ng aming pamilya Lu. Huwag kang mahiya. Kumain ka ng manami. Mula pagkabata, wala pang naging mabait sa akin ng ganito. Lahat ito ay dahil sa ksiyaobaw sa tiyan mo. Manatili ka rito ng payapa. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Chen Xiao. Noong una kitang makita, nagustuhan na kita agad. Nakita ko na ikaw ang magiging mabuting manugang ko. Nanay, hayaan mo muna siyang kumain. Nga, tama. Kumain ng marami para maging masustansya. Mula ngayon, ang trabaho mo lang ay alagaan ang sarili mo. Alagaan ka ng pamilya Lu. Protektahan ka rin ni Chen Xiao. Xiaobaw. Salamat sa iyo, ligtas na ngayon si nanay. Kapag ligtas kang naipanganak na, dapat na. Ikaw. Bisitahin kita. Nasaktan ba kita? Hindi. Sinipa niya ako. Ito ang unang pagkakataon na gumalaw siya. Makinig ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Ngayon, ikaw. Ang pinakamahalaga sa lahat. Magpahinga ka ng mabuti. Suwaning, magising ka. Mabait lang siya sa iyo dahil sa sanggol sa tiyan mo. Bomba. Ayaw mo ba? Stride, pasensya na, nanalo na naman ako. Ginang, ang swerte mo talaga ngayon. Halika, halika. Kapag natalo, dapat tanggapin ang parusa. Ginang, pakiusap, dahan-dahan lang. Ikaw rin, dapat pausahan. Hoy. Ang swerte ko talaga ngayon.
May dumating na swerte sa aming bahay, kaya hindi maganda ang swerte. Hindi maganda ang swerte. Ginang, dumating si matandang Zhao, naghihintay sa labas. Ano ang kailangan niya? Pumasok ka na. Ginang, dumating ako ngayon para magbayad ng utang. 60 milyon. Kasama na ang 10 milyon na interest. Lahat ay nasa card na ito. Ayon kay Boss Lu, yung 50 milyon na hindi binayaan sa loob ng 20 taon. Ngayon ay kusang nagbayad. Lahat ay nasa card na ito. Walang password. Ay naku, siguradong ito ang aking malaking swerte. Ang nagdala ng kapalaran sa amin, mga dekadang hindi mabawi na utang. Ngayon ay kusang naghatid. Baka gusto nating pumunta sa ibang lugar. Buntis ka ngayon, masyadong maliit na ang mga dating damit mo. Bumili tayo ng mga komportableng isuot. At na rin ang mga pangangalaga sa balat, alahas, at mga handbag. Hindi ko kailangan ang mga ito. Ihanda ang buong hanay na ito para subukan ng ginang. Sage, Boss Lu. At maglagay ng mga alahas, handbag, at pangangalaga sa balat. Sage. Ginang, dito po. Hindi ba maganda? Papalitan ko na lang. Hindi. Maganda. Papalitan ko na ang susunod. Babalik ako agad. Hala, hindi ba si Tsuwaning ito? Magkasalubong ang magkaaway. Nakaka-bad trip, ngayon kahit sino na lang pwedeng mag-tree ng limited edition. Ay naku, totoo palang nakip. Mukhang pagkatapos ma-expel sa paaralan, tuluyan nang nagpabaya, naging kabit. Walang hiya. Kung kayang bilhin o hindi, wala kayong pakialam. Nakapag-tree lang ng 2 limited edition, akala mo sosyal ka na. Tsuwaning, noong nasa paaralan tayo, laging mas mataas ka sa akin. Ngayon pangit ka na at mataba. Ano pa ang maihahambing mo sa akin? Umalis na siya. Kami lang ay mga estrangherong pinagbuklod ni Xiaobao. Wala akong sasabihin sa inyo. Wala akong sasabihin sa inyo. Ginang. May biglaang lakad si Boss Lu. Iniutos niya, bumili ka ng kahit ano, swipe lang. Yung card na binigay ng boyfriend mo, ang limit ay 1 milyon. Itong black card, baka lampas 100 milyon. Biglaang umalis ang sugar daddy. Paano naman ito magiging tunay na black card? Tama. Siguro, nilalaro lang siya. Salamat, pero hindi muna. Ay, natatakot yata sa sugar daddy mo. Baka gumastos ka ng sobra. Baka ayaw na sa'yo, marami ka nang sinubukan. Isang damit man lang, hindi mo binili. Ginang, sandali lang po. Ito ang pinili ni President Lu bago siya umalis. Nakapak na at nabayaran na. Sabi ni President Lu, habang lumalaki ang tiyan, dapat akma pa rin ang damit, kaya 3 sukat ang pinili para sa bawat set. Swerte mo, Ginang, napakamaalalahanin ni President Lu. Napakabait na asawa. Siya, nag-aalok kami ng home delivery service. Limited edition lahat ito. At bawat isa, 3 sukat ang binili. Magkano kaya ang nagastos? Sabi ni President Lu, hindi importante ang pera. Ang mahalaga, gusto mo, Ginang. Pupunta na ako dyan. Gabi na, wala pa ring sumusundo. Kabit lang ang kabit, baka. Ang gusto lang ng sugar daddy, yung nasa tiyan niya. Ang bata lang. Huwag ka nang maghintay. Umuwi ka na, o hindi, may sakayan ng boss dyan sa harap. Takbo ka, baka maabutan mo pa ang huling biyahe. Hoy, Jingjing, mayaman din naman boyfriend mo, di ba? Baka, malapit na siyang sunduin ka. Siyempre naman. Hoy, Jingjing, ang ganda naman nito. Hindi ito kots niya. Nagpalit kaya siya ng kotse. Oh, sinadya para ipagmalaki ako. Chuwaning, ganitong klaseng mamahaling kots. Hindi mo pa yan nakikita, di kita masisisi. Ganitong klaseng sasakyan, hindi para sa'yo. Sa background mo. Jingjing, dumating na. Boyfriend mo.
Eh, hindi boyfriend mo, di ba? Ang gwapo. Baka. Ako ang sinusundo niya. May mga tao, dapat kilalanin ang sarili. Huwag isipin na gusto ka ng lalaki dahil mahal ka, baka. Madali ka lang kasi. Ang mga totoong mayaman at may pangalan, wala kang karapatang lumapit. Hindi tulad ng aming Jingjing. Saan man siya pumunta, may mga tao. Ang tagal namin naghintay. Wala na, umalis na. Siya. Hindi pwede. Paano pwedeng asawa ni Tsu Wanning? Uwi na tayo. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Bakit ang lamig? Ngayon, nag-aksaya ka talaga, hindi mo kailangan. Bumili ng napakarami para sa akin. Dahan-dahan lang, wag magmadali. Ako, Dati, sobra akong nagkamali sa kanya. Ngayon, gusto kong bumawi. Pero siya, alam kong ang kabutihan mo sa akin dahil lang sa bata. Hindi ako maghahangad ng pagmamahal mo. anong nangyari sa'yo? Sa totoo lang, hindi mo kailangang maging napakabuti sa akin. Buntis ka ngayon. Mas mabigat ang paglalakad mo kaysa sa iba. Paano ko hindi maaawa? Wanning, ngayon, hindi na kita pababayaan mag-isa. Pasensya na, young mistress, nabangga ko ang young master. Karapat dapat akong mamatay. Okay lang, hindi naman ako nabangga, huwag kang matakot. Nandito ka na. Ngayon, hindi mo pa binabati si Xiaobao. Batiin mo na siya. Hindi ko alam kung lalaki o babae ang magiging baby. Paano kung kambal, lalaki at babae? Su Wanning. Kung wala ang bata, masaya ka pa bang? Manatili sa tabi ko. Narinig ko, malaking event ang charity gala ngayong taon. Inimbita ang mga kilalang pamilya mula sa probinsya. Ang charity gala na ito, talagang inorganisa ng Madam Para. Maagang magkaroon ng apo, taon-taon yan. Ngayong may apo na siya, talagang gagastusan. Pero, ang totoo, maaaring i-anunsyo ang bata. Pero ang nanay, huwag mong sabihin yan ng basta-basta. Ang bata ay sa pamilya Lu, pero ako, anong karapatan mayroon ako? Para lumabas sa ganoong okasyon. Chen Zhao, tatanungin kita ulit. Talaga bang plano mo sa charity gala? Naipakilala si Wanning sa lahat. Iaanunsyo ko na siya ang aking nobya. Tama yan. Kung ang isang babae sa labas ay walang pangalan o katayuan, dadami lang ang sismis. Lalo lang dadami ang sismis. Anak, ikaw at si Wanning. Kahit na gusto ko siya o hindi. Dahil naging babae ko siya, ang karapat-dapat na posisyon. Siyempre ibibigay ko sa kanya. Mabuti siya sa'yo dahil mabuting tao talaga siya. Pero huwag kang magpakalulong. Sa huli, wala sa'yo ang lahat ng ito. Madam, para sa birthday ni Lola, inutos ni Boss Luna. Maghanda ng ilang gown para sa inyo. Tingnan ninyo. Para sa akin, Yung madam, gusto nyo bang itri ito? hindi na. Boss Lu, hinanap mo ako? Yung diamond na binili sa Dubai auction dati. Pakisettings bilang singsing, hanapin ang pinakamagaling na designer. Gawin agad ito. Sage, Oh, nga pala. Ikaw ang mag-organisa ng charity dinner. kuya, paalala lang tungkol dito. Dapat bang magpaalam kay Yang Madam? Kasi siya na ngayon, ang babaeng may-ari ng Lu Group. Huwag, gusto mo bang mapagod siya? Akala ko sa birthday ngayon, ibibigay ni Young Master ang paghahanda. Sa kanya, pero si Assistant Chen pa rin ang nag-aasikaso. Ibig sabihin, dayuhan pa rin siya. Charity dinner ng pamilya Lu.
Sa ganitong okasyon, mas mabuti pa na huwag na lang ako sumipot. Ang lahat ng kita mula sa mga produkto sa charity dinner na ito ay ibibigay sa mga orphanage, home for the aged, at iba pang social welfare activities para sa charity. Narinig ko na ang Pamilya Lu ay nag-organisa ng charity dinner para mag-anunsyo ng isang malaking bagay. Ang apo ng Pamilya Lu ay rehistro na sa angkan. Anak ni Boss Lu. Pero hindi narinig na may asawa si Boss Lu. Wala man lang kasal, sino nga ba ang ina ng bata? Malamang mahirap ang pinanggalingan, inalis ang ina, iniwan ang anak. Ang antas ng Pamilya Lu, hindi madaling makapasok doon. Iyak ginawan ng babae ng plano si Boss Lu. Nagbuntis. Gusto ni Madam Lu ang apo, kaya pinanatili. Si Boss Lu na napakalinis, paano niya? Tatanggapin ang isang babaeng mapagplano? Ikaw na naman. Talagang hindi ka mapalagay. Baka iniwan ka na ng gwapong sugar daddy mo. Dito ka na lang nagtatrabaho bilang katulong sa ganitong klaseng charity event. Hindi nila gagamitin ang buntis na tulad mo. Baka naman nakapasok ka ng patago. Lasing na ba tong dalawa? Ang kaloka. Talaga nga. Ang damit ko. Limited edition 2. Anong nangyari? Binibini, bakit nandito kayo? Samahan ko kayong magpalit. Sundan niyo po ako. Huwag na, okay lang. Binibini. Yun ang MRS Lu na pinagpala dahil sa anak. Kaya pala hindi binabanggit ng Pamilya Lu ang ina. Tingnan mo itsura niya. Mukhang katulong ang suot. Mukhang ang ipapakilala lang ngayon ay ang apo ng mga Lu. Hindi naman siya karapat-dapat sa entablado. Anong ginagawa mo diyan? Kulang ng tao sa hal, hinihintay ka ng misis. Ero si Binibini. Anong binibini? Magmadali ka. Sino ba mas mahalaga? Ang matanda o siya? Chu Wanning. Pagkapanganak mo, si Emar Lu. Hindi ka na niya papansinin. Malamang ngayon pa lang, hindi na. Para ka lang ma-chain na pang-anak. Anong ginawa mo para maloko si Emar Lu? Nga pala, Chu Wanning. Alam ng lahat ang trabaho mo dati. Marami kang kliyente, sinong nakakaalam? Kung kay Emar Lu talaga yang anak mo, kaya pala itinatago ang pagkatao mo. Baka nahihiya sila. Dapat magpasalamat ka. Gusto ng Pamilya Lu ang anak mo. Kung hindi, mag-isa kang magkapalaki ng anak, walang pangalan, habang buhay kang mapapahiya. Chu Wanning. Pwede mo akong insultuhin pero huwag ang anak ko. Putang ina mo, sinampal mo ako. Wala ka ng takas. Honey, Anong nangyari? Alam mo ba kung sino ako? Malapit ako kay Emar Lu, isa kang katulong, sinampal mo ang asawa ko. Magsorry ka. Bingi ka ba? Hayaan mong ako mismo ang magturo sa'yo kung paano maglingkod sa iyong amo. iyon ang cake na ginawa ni Ginang Lu para sa selebrasyon. Nasira lang ito ng ganito. Sino-sino ang nagpapasok sa kanya dito? Hindi ka ba nasugatan? Sino ka ba? Pinaparusahan ko lang ang isang katulong. Anong karapatan mong makialam? Ikaw ang gumawa nito sa kanya, hindi ba? AMEA. Ano ngayon? Isang katulong ang nanakit sa bisita. Hindi ba karapat-dapat siyang parusahan? Ako ang maglilinis ng reputasyon ng Pamilya Lu para sa kanila. Ano na naman? Hindi ka karapat-dapat. Matapang kang magmura sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang kanang kamay ni Boss Lu. Gagawin mo ito para lang sa isang katulong? Hindi ka takang pagalitan ako? Hindi ka takang mamatay? CJ, ipatawag mo siya dito. Ako ay maghihintay dito mismo. Nga. Akala mo ba sino ang kausap mo? Kuya Chen. Ang taong nasa harap mo ay si Boss Lu mismo. Boss Lu, bulag ako at hindi nakita kung sino ka. Karapat-dapat akong mamatay sa aking kasalanan. Ikaw nga. Bakit ikaw pa? Hindi pwede ito. Ikaw pala si Boss Lu. Ikaw din pala yung sumundo kay Suwaning noong isang araw. Ikaw pa talaga ang naglakas loob na banggitin ang pangalan niya. Hamak na babae. Lahat ng ito ay kasalanan mo.
Boss Lu. Hindi ko dapat sinuway ang ginang ko. Ako, hindi ko dapat sinuway ang ginang. Lahat ay siya ang may kasalanan. Niloko lang ako nitong hamak na babae. Bakit? Bakit si Tsuaning? Anong karapatan niya? Maswerte ka na hindi ako nananakit ng babae. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Kalabasin siya palabas. Alamin niyo kung anong mga pangalan nila. Alamin niyo ano ang ginagawa ng mga pamilya nila at pagbawalan lahat ng koneksyon nila. Hindi pwede to. Bakit mapupusuan ni Binibining Lu si Tsuaning? Itong batang galing sa hindi alam pinagmulan? Paano niya nagawa ito kay Boss Lu? Magpalit ka ng damit, huwag kang matakot. Nandito lang ako. Binibining asawa, ang ganda mo talaga. Kahit na ang pinakasikat na artista ay hindi may kukumpara sa ating binibining asawa. Hindi ko akalain. Kaya ko pa ring tumayo sa tabi niya ng ganito. Masyadong mura ang pagputol ng braso at binti para sa isang nangahas na sumalubong kay binibining Panginoon. Hanggang sa huling hinina, huwag nang mangarap na makapasok sa Beijing. Marami pa siyang mga pinagkakautangan. Paalahan sa lahat. Sex, ginunggo. Tungkol naman kay Kim Jingjing. Ang mga madilim na negosyo ng kanyang pamilya. Suriin ang mga talaan at airport sa Giray. Lahat ng panganib sa ginang. Huwag pabayaan kahit isa. Hindi pwede. Hindi ako maaring umupo at maghintay na lamang. Tulungan mo akong imbestigahan ito. Ginang Lu, talagang masigla ang pakiramdam kapag may masayang pangyayari. Sa charity event ngayon, malaki ang inilaan ng pamilya Lu. Kamakailan, patuloy na tumataas ang stock ng Lugru. Halos araw-araw tumataas ang limit at nakabili pa ng ilang kumpanyang nakalista. Nagkakahalaga ng ilang bilyon. Talagang puno ng swerte at kayamanan. Nga, Ang mga item sa auction ngayon, nagkakahalaga ng bilyon, kusang loob na inilaan. napaka-generoso. Ito lahat ay dahil sa aking mabuting manugang. At sa biyaya ng aking gintong apo. Ito ba ay yon ding tao kanina? Ito ang aking manugang. At nagdadalang tao pa ng aming gintong apo ng pamilya Lu. Binabati kita, Ginang. Kaya pala kanina ay napaka-protektibo ni Ginoong Lu. Waning. Pakasalan mo ako. Wow, nagpropose si Ginoong Lu sa harap ng publiko. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 100 taon ng pamilya Lu na nagpahayag ng pagpropose sa publiko. Waning, pumayag ka na. Pumayag ako. Chu Waning. Huwag kang makunwari. Ang sanggol sa tiyan mo, hindi talaga sa pamilya Lu. Sino ba yan? Parang yung isinama kanina ng palabasin. Baka mayroon siyang matibay na ebidensya. Chu Waning. Maari mo bang sabihin na hindi ka nagbebenta ng sarili? Ang kapatid at biyanan mo, para sa 500,000 na tut. Ipinagbili ka sa isang matandang lalaki. Narito ang CCTV na hotel kung saan kayo nag-check-in. Halika, halika. Tingnan ninyong mabuti ng lahat ang walang hiya na ito. Nangangarap pa na maging reyna sa sanga. Panaginip lang yan. Nakita nyo na. Ang babaeng ito, alam na alam niya ang tungkol sa pamilya Lu. Para maagang makapag-apo. Nagpanggap lang, matagal nang. Nawalan ng pagkabirhen sa matandang lalaki. Niloko si Boss Lu. Mali, siguradong itong babae ang may gawa. Ang tapang mangloko kay Boss Lu. Paano papasukin na malinis na tradisyon ng Lu family? Ang ganitong klaseng babae. May magandang palabas na naman. Ang dinadalang tao ni Swaning ay anak ko si Lo Chen Zhao. Siya ang personal kong piniling asawa ng pamilya Lu. Mula ngayon, sinumang magsira ng pangalan niya ay humahamon sa akin. Boss Lu, nabihag ka ng babaeng ito. Papakasalan mo siya. Ay kahihiyan ng pamilya Lu. Tama na. Ang napiling manugang ng pamilya Lu, wala kang karapatang. Manghimasok, dayuhan ka. Bakit? Mas mababa ang pinanggalingan ni Tsuaning kaysa sa akin. Pero nakukuha niya ang lahat, mas mabuti pang. Mamatay tayong dalawa.
CJ, patayin mo ako. Hindi ba't gustong-gusto ng pamilya Lu ang pumatay ng tao? Ngayon, patay na si Wugang. Bagsak na ang pamilya ni King Jingjing, ang pamilya Lu ay gustong tapusin kayong lahat. Dalhin siya. Mukhang baliw ito, nakakatakot. Baliw. Warning. Gusto kitang protektahan ng may karapatan. Pakasal ka sa akin, okay lang ba? Gusto ko. Warning. Ikaw na ngayon ang aking nobya. Ang asawa ng pamilya Lu. Sa sandaling ito, hindi ko alam kung para kay Xiao Bao. O tunay niyang gusto ako, pero hindi na mahalaga. Kahit na mali ang simula ng lahat, handang-handang ako sa pantasyang ito. Risguhan. Dobleng saya sa pamilya Lu. Congratulations, MRS Lu. Congratulations, young mistress. Warning. Ito, pinakuluan ko ng 3 oras na sabaw ng seafood. Sobrang sarap. Tikman mo. Buntis si Waning ngayon ng dugo ng pamilya Lu. Chen Xiao, alagaan mo siya. Buntis si Waning ngayon, lumalaki ang tiyan niya. Medyo mahirap na. Chen Xiao, mula ngayon, sa kwarto ni Waning ka na matulog. Para mas madali kang makapag-alaga. Ma, parang hindi tama to. Anong hindi tama? Legal naman kayong mag-asawa. Anong problema? Ayos na yan. Anong iniisip mo? Gusto kong, pagkapanganak ko, bumalik sa eskwela para tapusin ang pag-aaral. Ayaw mo pa ring manatili. Tama ka. Hindi dapat gamitin ang bata para ipilit siya dito. Suportado kita sa pag-aaral kung gusto mong umalis. Desisyon mo yan, hindi kita pipigilan. Simulat sa pool, dahil lang sa bata kaya binigyan niya ako ng lugar. May mga ayusin pa ako sa kumpanya. Mauna na ako. Xiao Tao. Bumalik ba si Chen Xiao kagabi? Hindi po. Parang matagal nang hindi umuwi si Ginoo. Sige, alam ko na. Opo binibini, sobrang busi po si Ginoo nitong mga nagdaang araw. Kakabili lang ng kumpanya ng Chanki. Maraming proseso sa paglipat ng shares, negosasyon sa labas, at iba pa, mismong si Ginoo ang nagbabantay. Ilang araw na siyang hindi nagpapahinga. Sige, alam ko na. Binibini, swerte ni Ginoo na nakilala ka niya. Ako ang swerte na nakilala ko siya. Naubos na ang swerte ko sa buhay na ito. Si Outing, buti na lang bumalik ka. Kung hindi, hindi ko sigurado sa mga merger terms na to. Huwag kang mag-alyan yan, Chen Xiao. Matagal ka sa abroad. Walang mas magaling sa'yo pagdating sa cross-border mergers. Bumalik ako ngayon. Dahil sa'yo. Ano ibig mong sabihin? Chen Xiao, noong umalis ako ng bansa. Akala ko pinakamagandang daan ang tinahak ko. Pero nitong mga nakaraang taon, sa bawat desisyon ko, naiisip kita. Kung noon lang. Nagtuloy ako sa piling mo. Magkasama tayong lumaki. Kung hindi lang ako naging mapili. Siguro tayo. Chen Xiao. Nagsisisi na ako. Napagtanto ko. Ikaw pa rin ang mahalaga sa akin. Servidor. Ang clumsy mo, nakakaistorbo. Bakit ka nandito? Sabi ni Xiao Tao, busy ka raw. Walang oras kumain. Dinalhan kita ng pagkain. Si Outing. Asawa ko to. Suwaning. Ikaw pala. Kilala mo ako. Nabalitaan kong nagbuntis ka nang di pa nakakatapos ng kolehiyo. Akala ko, para maging asawa ng Lu family, dapat galing sa Stanford o Cambridge, o kaya sa top universities.
Pero, di man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Pagkapanganak ni Waning, papag-aralin ko ulit siya. Mabuti naman. Chen Zhao, di mo ba ako ipapakilala? Kaklase ko to, Zhao Shooting. Financial law ang major, galing sa Wall Street. Yung Chunky acquisition terms. Salamat sa tulong niya. Yun lang. Parang may importanteng di mo nasabi. Ano? Halimbawa, magkasama tayo nung bata. At first love namin ang isa't isa. Mukhang busy kayo, may lakad pa ako. Aalis na muna ako. Chen Zhao, kumpiyansa ako. Kahit wala ako sa tabi mo nitong mga taon, di ako matatalo ng di nakapagtapos. Ang kolehiyo. Chen Zhao, sa totoo lang. Shotgun wedding ba to? Zhao Shiting, ang Iron Rose ng Wall Street, nag-decide na magtrabaho sa Pinas bilang chief consultant ng Lu Group sa Chunky Acquisition, matagumpay na nasikir ang deal. Sa unang public appearance niya dito, nag-trend sa industriya. May Harvard Finance degree si Zhao Shiting. Double doktorado mula sa Yale at Harvard Law. Namuno sa ilang daan bilyong pagsasanib sa Wall Street. Tunay na Iron Lady ng pananalapi. Yar Zhao, napakasikat ninyo sa Wall Street. Bakit bigla kayong umuwi? Para sa isang tao, pwede bang malaman kung sino? Yung kasintahan ko noong bata pa kami. Ang unang pag-ibig ko. Simulat sa pool, responsibilidad lang sa bata ang dahilan niya. Ang karapat dapat sa kanya ay bumalik na rin. Hindi na dapat ako manatili dito. Waning. Ang hirap ng mga nakaraang araw para sa'yo. Siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa pagbabalik mo sa eskwelahan. Walang mag-aabala sa'yo. Magkasama silang lumaki. At sila rin ang unang nagmahalan. Ngayon, dahil sa bata, nasa gitna ako. Siguro nakikita na niya akong sagabal. Siguro mas mabuti kung mas maaga akong umalis. Para sa lahat. Ano yon? Chen Zhao, ang welcome party ko para sa pag-uwi. Sa Sabado, makakapunta ka ba? May ilang bagay pa sa kaso ng Tianqi na kailangang ayusin. Darating din si Boss Zhao. Alam mo naman, siya ang punong siya ng Tianqi, ang pangunahing tagapagpasya. Sa pagsasanib na ito, pwede ang ibang hindi pumunta, pero hindi ikaw. Lanan. Sige, pupunta ako sa tamang oras. Boss Lu. Hinahanap niyo ako? Magpagawa ng gown para kay Mrs. Gawin ang pinakamaganda. At maglagay ng mga alahas. Ipadala sa bahay niya bukas. Sage. Boss, para saan ito? Welcome party ni Zhao Shooting sa Makalawa. Gusto kong sixwaning. Bilang Mrs. Lu ang tumayo sa tabi ko. Sage, ayusin ko na ito. Mrs., nagpadala si Boss Lu ng custom-made na gown para sa inyo. Para sa akin, Ang sikip nito sa biwang. Buntis si Mrs., hindi ito kakasya. Dati, pumili si Boss Lu ng magandang estilo. Ito'y masyadong maringal. Parang estilo ni Miss Zhao. Ang sukat. Mukhang ito ang sukat ni Miss Zhao. magtanong ka kung nagkamali ba ng padala. Tumawag sa akin si Chen Zhao. Sinabi niyang, mali ang address na nilagay niya, kaya dito na ipadala ang gown. Kaya nagmamadali akong subukan, kunin ko na lang. Ang gown na ito, lahat ng detalye, ay inayos ko ng ilang bises kasama si Chen Zhao. Maganda ang pagkagawa. Kung ganun, kunin mo na. Kausapin ko lang ng sarilinan ang inyong young mistress. Dapat alam mo, hindi nagtatagal ang relasyon dahil lang sa bata. Magkasama kaming lumaki ni Chen Zhao. Kami ang unang nagmahalan ng bawat isa. Gaano kami kaswerte. Alam ng lahat sa pamilya Lu. Ang bahay na ito. Lahat ng bagay dito, ayon sa gusto ko. Kulay. Kabango. Maging ang amoy. Noon pa man, tinanong na ang opinyon ko. Noon. Kung hindi ko sinabihan si Chen Zhao,
na manatili at pangasiwaan ang Lu Corporation. Muntik na siyang sumama sa akin papuntang abroad. Ngayon, nakabalik na ako. Kami ang magkasintahan. Anong meron ka para ikumpara sa akin? Bibigyan kita ng pera pampaalaga sa bata, para kay Chen Xiao. Ikaw, maghanap ka ng lalaking katulad mo. Huwag ka nang magpakita sa amin, okay? Miss Zhao, hindi lahat ng problema sa mundo ay nasosolusyonan ng pera. Ngayon, lumabas ka na. Hindi ka magtatagal dito. Naggapanggapang may-ari ng bahay. Pero sa ngayon, ako ang nagpapaalis sa iyo. Ngayon, may tunay na siyang minamahal. Hindi na dapat ako humadlang. Xiao Bao, pasensya na. Aalagaan kita ng mabuti, ilalabas kita. At palalakihin. Lo Chen Sao. Paalam. Nasubukan na ba ang gown ni Mrs.? Presidente Lu, hindi ba si Director Zhao ang may hawak niyan? Assistant Chen. Huwag mo nang intindihin ang bagay sa gown. Sabi ni Chen Xiao, ako ang mag-aasikaso para kay Wan Ning. Pareho kaming babae. Malapit ang task. Baka gusto mong tawagan si Boss Lu para magtanong. Sige. Chen Xiao. Puntahan mo ako sa opisina ngayon din. Tingnan mo yan. Maganda. Ang sakit ng paa ko. Sige, pigilan kita. Suwaning, magising ka nga. Ikaw at si Lo Chen Sao. Hindi kayo ganoon ang relasyon. Ngayon, ang daan mo. Ikaw lang ang lalakad. Lumagpas ka na. Chen Xiao. Ano to? Bakit mo nilinang si Waning? Para sa iyo ang gown. Alam mong tapos na tayo noon pa. Kasal na kami ni Waning. At may anak na. Pero wala naman talagang pagmamahalan kayo, di ba? Di ba napagkasunduan nating magsasama habang buhay? Huwag ka nang magpakatanga. Natapos na ang pagmamahalan natin 10 taon na ang nakalipas. Ako ang nagkamali noon. Patawarin mo ako, pwede ba? At saka, pinilit ako ng tatay ko noon. Yung mga panahong magkasama tayo. Nakalimutan mo na ba? Wala akong sama ng loob sa'yo. Pumili ka ng iba, iginagalang ko ang desisyon mo. Di mo na ba talaga ako mahal? Gusto mo lang yung... Di man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Ordinaryo lang ang itsurang Suwaning. Ano naman kung di siya nakapatapos? Kahit papaano, totoo siya. Malinis ang puso, mabait. May prinsipyo at tapat sa lahat. Chen Xiao, may problema. Nawawala si Waning. Ano? Lo Chen Sao, naisip-isip ko. Hindi pwedeng pilitin ang pag-ibig. Ipapanganak ko ang bata, pero ayokong gamitin yon para. Kaya nagkakidnap kami sa isa't isa, kaya nagpa siya akong umalis. Huwag mo akong hanapin. Hanapin. Bakit? Gusto mo talagang umalis, hindi mo man lang hinintay na manganak ang bata. Chen Xiao, bakit nakatayo ka lang diyan? Bilisan mo, hanapin mo si Waning, buntis pa siya. Baka matagal na niyang pinlano ito. Kung hindi siya napilitan at wala ng ibang paraan, hindi siya aalis. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Kahit ibaliktad ang buong Beijing. Kahit anong halaga ang ibayad, hanapin ang binibini. Ibalik siya sa akin. True, sigurado ka na ba talaga? Ang Tsinghua ay isa sa mga nangungunang universidad sa mundo, lalo na ang physics department nito, na numero 1 sa buong bansa. Sa loob ng 3 taon mo sa Tsinghua, palaging numero 1 ang mga grado mo. Sigurado ka bang lilipat ka sa amin? Bibigyan ka namin ng full scholarship at libreng tirahan. Lubos akong nagpapasalamat.
Pero may isang kondisyon. Sana payagan mo ako. Ang pag-aaral ko dito, sana itago mo ito. Pwede. Salamat. Walang anuman, Chu. Malugod kitang tinatanggap sa iyang university. Naalala mo ba noong nakaraang taon? Sa National Physics Competition Finals, nagpasa ka ng kalahating oras ng maaga. At nanalo ka pa rin ng championship. Ang ganyang talento, kahit saan ka dalhin, hahabulin ka para anyayahan. Sobra naman ang apoy niyo. Ang application mo ay naiproseso na sa Expedited Channel. Sa susunod na linggo pwede ka nang magklase. Salamat po, President. Pasok. Boss Lou. Sa nakalipas na mga buwan, sinuri ko ang lahat ng pwedeng puntahan ng Binibini. Pero wala pa rin akong nakitang bakas niya. Hanapin, palawakin ang saklaw ng paghahanap. Ituloy ang paghahanap. Opo. Napakatagal na nito. Malamang nanganak na ang bata. Pero hindi ko kayo mahanap. MS Zhao, ayon sa investigasyon, itong mga nakalipas na buwan, ginamit ni Boss Lou ang lahat ng koneksyon niya para hanapin si Xuaning. Hindi siya sumuko. Mukhang napakahalaga ng babaeng ito sa kanya. Kahit magkano pa ang gastusin, kailangan mahanap si Chuaning bago pa si Lucien Sao. Hanapin si Chuaning. Huwag na huwag siyang papayagang makabalik. Saich po, ma'am. Chuaning, ngayon siguradong mamamatay ka na. Waning, totoo bang 2 buwan kang tumigil sa pag-aaral? Sa mga alin, yung problema na hindi masagot ng mga graduate student. Nasagot mo, at ang linaw ng pag-isip mo. Siguro nagawa mo na dati. Ang humble mo pa, sa susunod magdadala ako ng contest problems. Pasubukan ang kakayahan mo. Sige po, paalam na po, ma'am. Dahil lang sa kanyang mukha, nakakuha siya ng awa ni Chen Xiao. Tingnan natin kung ano pa ang silbi niya pagkatapos ngayong gabi. Hanapin mo sa inyong tindahan ang pinakawalang pili na customer. Alagaan mo siya ng mabuti. Sage. Boss Lou. Ma'am, nahanap na po si Ma'am. Nasa panganib po si Ma'am ngayon. Hoy, Bonso. Hayaan mong alagaan ka ng kuya mo. Haha. Sino ka? Huwag kang lalaki. Huwag. Pwede kitang bigyan ng pera. Maraming pera. Bigyan mo ako ng pera? Dito ako pumunta para gumastos. Hayaan mo akong masapan ngayon. Tulong. Tumigil ka. Tulong. Okay ka na. Hinaharang mo ang kaligayahan ko? Walang malubhang pinsala si Ma'am, pero sobrang natakot lang. Kailangan niya ng pahinga. Alam ko na. Bakit mo kailangang umalis? Ako. Alam mo ba? Gaano kita hinanap nitong mga nakaraang buwan? Alam mo ba? Gaano ako nalungkot nitong mga nakaraang buwan? Mahal kita, Xuaning. Hindi ito biglaan lang gusto kitang makasama. Sa buhay ko sa hinaharap. Ngayon, bukas. Habang buhay palagi. Pero hindi ba si Zhao Shooting ang gusto mo? Hindi kailanman ang gown ay para sa'yo. Gusto kong sabihin sa lahat sa party na ikaw ang asawa ko, si Lu Chenzhou. Yun. Ako. Waning, bibigyan kita ng oras, pakiusap. Huwag mo na akong iwan.
May nangyari kay Miss Zhao. Ang bilis kumilos ni Boss Lu. Na-raid ang KTE. Marami kaming nawala. Gago. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka nila na-trace. Chu Wanning, maliit ang tingin ko sa'yo. Nakakaramdam ka ba? Parang kakaiba si Boss Lu ngayon? Parang yelo dati, ngayon nakangiti lang. Toto. Halika, makinig kayong lahat. Sinabi ni Boss Lu, lahat sa kumpanya, 30% increase sa sahod. Assistant Chen, pwedeng magtanong. Ano nang magandang nangyari kay Boss Lu? Ito isipin nyo na lang. Regalo ni Boss Lu sa kanyang asawa. Wow, ang galing ni Madam. Okay. Bigyan mo ako ng lahat ng impormasyon tungkol kay Chu Wanning, mula nang ipanganak hanggang ngayon. Kasama ang mga personal na password, imbestigahang mabuti. Chu Wanning. Maghintay ka. Tita, dumalaw ako. Sino ka? Tita, ako si Tsauting. Nagdala pa ako ng regalo para sa inyo. Pinanood kitang lumaki, pero hindi ka nakamukha. Ilang taon sa abroad, gabi ang pagpapaganda ng mukha mo. Nagpa-medical aesthetics, konting itok lang, kaya pala hindi kita nakilala. Hinahanap si Chen Zhao. Tungkol sa trabaho, bukas na sa opisina. Hindi maganda na pumunta dito sa bahay, hinahanap ko si Wanning. Hinahanap si Wanning. Anong kailangan mo sa aming Wanning? May konting hindi pagkakaunawaan dati, kaya humihingi ako ng paumanhin. Konting hindi pagkakaunawaan, naalala ko. Pinilit mo ang aming Wanning, na lumayas ng ilang buwan, konting hindi pagkakaunawaan lang iyon. Kahit sa susunod mong buhay, hindi mo mababayaran. Tita, nagamali ako ng kaunti, pero hindi naman ganoon. Nagamali ka, tapos ayaw mong mapagalitan. Ngayon, kung talagang nagsisisi ka, ang ugali mo, kailangang magbago. Tama po kayo. Wanning, tungkol sa gown, nagkamali ako ng akala. Pasensya na, nasaktan kita. Dahil, mahal na mahal ko si Chen Zhao. Wala akong masamang hangarin, gusto ko lang magpaalala. Gusto ka ni Chen Zhao ngayon. Pero bago lang yan sa kanya. Lalaki yan. Par-pareho sila. Pero, ang tunay na makakasama niya, yung babaeng katulong sa karera niya. Mas mabuti. Umalis ka na sa pamilya Lu. Kung hindi ako aalis, ano nang gagawin mo? Ikaw. Wanning. Chen Zhao. Bakit ka nandito? Chen Zhao. Nagsosorry ako kay Wanning. Zhao Shooting. Huwag ka nang bumalik dito. Ayaw sa'yo. Ng asawa ko. Gagantihan kita. Malinaw ang solusyon, diretso, walang kalat. Magaling. Itong bonus question, kahit mga past champion, hindi nagawa, hindi mo lang nagawa, ginamit mo pa ang pinakadaling paan. Buong problema, kalahating oras lang. Sa official na kompetisyon, 3 oras yon. Wanning, gusto mo bang sumali sa research group ko? Professor Lee, mga grad student at you ang grupo ninyo. Undergraduate pa lang ako. Kakayahan ang tinitignan ko. Ang level mo ngayon, pareho sa EAE students ko, sa National Physics Competition. Ngayong taon, nag-aalangan pa ako. Kung sasali ba kami? Ngayon, ikaw ang magiging main player ko. Ako, Desisyon na. Sa linggong ito, papasok na tayo sa grupo. Ako mismo ang magtuturo sa'yo para sa kompetisyon. Seoning. Chen Zhao. Pumasa ako sa research group ni Professor Yi. Kahit pangalawa ang Yang University sa Tsinghua. Malakas ang research group ni Professor Yi sa mga nakaraang taon. Marami silang ilatalang papayo na research paper. Ang galing ng asawa ko. Chen Zhao, magsisikap ako. Hanggang sa makasabay na kita. Pumasok ka. Sa ngalan ng Lu Group, magdodonate tayo ng
Research Fund. Na 80 milyon sa research team ni Professor Yi sa Yang University. MS Sao. Tinanggap mismo ni Professor Yi si Chuaning sa kanyang research group. Ano? Nalaman din namin na ang Lu Group ay nag-sponsor ng 80 milyong research fund sa team ni Professor Yi. 80 milyon. Lucien Xiao, talagang gumastos ka ng malaki para sa kanya. Huwag mong sisihin kung magiging brutal ako. Simula ngayon, si Chuaning ay opisyal na miyembro ng aming research group at magiging team captain para sa COP competition ngayong taon. Isang undergrad lang siya. Napakalaki na ng pribilehiyong makapasok. Paano pa siya magiging captain? Totoo. Sabi nila, may masamang reputasyon siya. Pinatalsik siya sa Peking at Tsinghua University kaya dito na lang pumunta. Hindi ito basurahan para tumanggap ng kahit anong klaseng basura. Sa mga nakaraang taon, ang leader ng koponan ay Shen King Senior kapatid na babae. Malinaw naman sa credentials at karanasan niya. Bakit ibibigay sa isang taong may koneksyon? Matagal na kayong nagtatrabaho sa akin. Dapat alam ninyo na hindi ko pinahahalagahan ang seniority, diploma, o mga walang kabuluhang bagay. Ang abilidad ang mahalaga. Ako mismo ang nag-exam at pumili kay Chuaning para sa grupo. Alam ko ang kakayahan niya. Pero ang pagiging captain, Professor Yi, baguhan pa lang ako sa grupo. Magsisimula muna ako bilang miyembro. Ang posisyon ng kapitan ay ibinigay pa rin sa Sister Shen upang patuloy na maglingkod. sa kanya naman talaga iyon. Hindi mo kailangang magpakumbaba. Waning, dahil sa'yo kaya ako nagdesisyong sumali sa kompetisyon ngayong taon. Kaya, hindi dapat magbago ang posisyong ito. Kung ganoon kahalaga si Tsu sa'yo, Professor, bakit hindi na lang? Maglaban tayo. CJ, Sir, ang hirap naman nito. At 30 minuto lang. Naku, may time limit pa. Kahit yung champion last year, baka hindi masagutan lahat. Lalo na siya, undergraduate lang. Sumuko ka na. Ang galing, ang husay. Ang galing pala niya. Wala akong maisip na solusyon dito. Teka, ano to ginagawa ni Chuaning? Lumaktaw sa steps, diretsong sagot na. Ginagamit niya yung integrated approximation method. Kapag may mali sa isang condition, mali lahat ng resulta. Nababaliw na ba siya? Time's up. Sagot ni Chuaning. Mas maganda pa sa inaasahan ko. Shen King, mali ka na sa pag-apply ng formula. Talaga, hindi ako importante sa prof. Inahihirapan ako para di makagraduate. Pinalitan pa thesis topic. Ngayon, pati leader position ibibigay sa undergrad. Simula ngayon, si Chuaning ang magiging team captain ng COP competition ngayong taon. May ayaw pa ba? Aminin man, ang galing talaga niya. Anong special doon? Baka naman inaral na niya yung exam beforehand. Pero si Shen ang nagsuggest ng competition. Paano niya mahulaan? Yuan Sheng, ini-question mo ba? Ang integridad ko bilang group. Profi, narinig ko binigyan ng Lu Group. Ang lab ng 80 milyon. Sir, sasabihin mo bang? Walang kinalaman si Chuaning dito, narinig ko. Asawa siya ng may-ari ng Lu Group. Shen King, alam mo ba ang sinasabi mo? Profi. I respect you, pero hindi ibig sabihin tatanga-tanga ako. Pagdating ni Chuaning, special agad sa grupo. Competition topic pa, sakto sa expertise niya. Dahil lang binigyan ka ng Lu Group ng 80 milyon. Anong klaseng achievement yan? Pera lang ng asawa, academic trash. Shen King, mali ang mindset mo, ilang taon ka na. Wala kang maayos na research paper, delayed ka ng delayed. Hindi mo tinitingnan sarili mo, nang akusa ka pa ng iba. Lumabas ka. Ano bang special dun? Yar Shen. Interesado ka bang makipag-deal? si Chen Zhao nag-donate ang Lu sa laboratorio. Dahil ba sa akin? Nababagabag ka ba? Sa susunod, ako na ang magdodonate ng Anonymous. Yun ba ang ibig kong sabihin? Waning, naniniwala ako sa'yo. Gagamitin mo ang iyong kakayahan para mapatahimik mo ang lahat. Bakit mo ako pinapakitaan ng napakagandang pagtrato? Dahil karapat-dapat ka. Marami akong utang sa'yo. Kung ganoon,
Magpakasal ka na lang sa akin. Nandito si Xiaobao. Nasa nanay si Xiaobao. Huwag mo itong i-segment. Subukan mo ang overall energy conservation. Bakit hindi ko naisip yan? Ang galing mo talaga, Wan Ning. Kaptain, pwede mo bang tingnan itong problema para sa akin? Mali ang boundary conditions na inilagay mo. Subukan mong palitan ang una ng steady state approximation. Nakuha ko na. Wow! Ang galing nito. Naging mainit ang ulo ko noong araw na yun. Pasensya na sa inyong lahat. Hindi mo kailangan mag-sorry, senior. Dahil bumalik ka, kaya tayo nanalo. Gusto kong makipag-prepare sa inyong lahat para sa kompetisyon. Senior Shen, welcome. Wan Ning, huwag kang mapuyat. May kompetisyon pa bukas. Magpahinga ka ng maaga para maganda ang kondisyon mo bukas. Pupunta muna ako sa CE, senior. Pagbalik ko, sabay tayong umuwi. Sige. Ito ang hinanap mo. Suwaning. Huwag mong sisihin sa akin kung hindi ako magpapakabait. Gagawin kitang kahiyahiyang tao. Ikinararangal naming imbitahin ang Chief Financial Officer ng Luz Group na si MS Zashuting bilang special guest judge para sa kompetisyong ito. Isang mainit na palakpakan. Tiningnan ko ang mga profile ng mga kalahok sa taong ito. May isa na talagang kakaiba. Wala itong published research papers, walang competition entries, at wala ring karanasan sa paglahok sa malalaking kompetisyon. Wala pa nga itong bachelor's degree. Ang mga kalahok sa CUP ay lahat may master's degree pataas. Kaya curious ako. Classmates Waning, paano ka nakapasok dito? Daw siya ang mayamang asawa ng Lu Group, kaya pala, malakas ang koneksyon. Classmates Waning, pwede mo bang ipaliwanag? Alam nating lahat sa COP galing ang basehan. Mamaya, patutunayan ko sa inyong lahat. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Lindo, ano nang gagawin? Ay, tignan niyo yung ilaw, mababagsak. Resonance yan. Patayin yung side lights, bilis. 3 segundo na lang, huli na. Bawasan ang output ng main light sa 70%. Dahan-dahan lang, huwag magpanik. Mukhang okay na. Kanina, si Contestant Su ang nagpatay sa source ng resonance. Nakapagligtas siya sa lahat. Ang galing. Talagang praktikal ang aplikasyon. Wow, di talaga pahuli ang team leader. Ganyang klaseng expert, siya na mismo ang backer. Ano pang kailangan ng backer? Sa tingin ko, di na kailangan pang maglaban. I-award na lang natin kay Tsuwaning. Magsisimula na ang kompetisyon. Ito ang 2026 Global University Cup Challenge. Ang nanalong Team A. Mula sa Yang University, ang laboratorio ni Prof. Yi King. Ang outstanding contestant ng taon A. Mula sa Yang University, si Tsuwaning.
Inaanyayahan natin si MS Zhao shooting sa entablado para yabos sa kanya ang premyo. Congratulations. Pero, wag masyadong magsaya. I-report ko, si Zhuaning ay, sa kompetisyong ito, nakakuha ng maaga ng mga tanong sa paligsahan. Nasa kanyang komputer ang ebidensya. Hindi naman siguro, yung kakayahan ni Zhuaning. Halata naman sa lahat, di naman siguradong nakita niya ng maaga ang mga tanong. Mas malaki ang tsansa manalo. Bilang hurado ng paligsahang ito, may karapatan akong tingnan ang komputer ng kalahok. Naku, meron talagang video. Nakita nyo, sabi ko sa inyo, nasa komputer niya. Classmates, naalala ko, ilang beses kang nakakuha ng scholarship sa King University. Hinaghihinala ang PIC ang proof of family income. At pinaghihinalaang gumamit ng keking pagkakakilanlan para makakuha ng financial aid. Kailangan kumpleto ang ebidensya, Inasu. Bakit di natin buksan ang file at tignan? Tingnan mo pa rin mahirap ang bibig. Ito ba ay isang blanko dokumento? Ano ang sitwasyon? Malinaw na inilagay ko ito sa kanyang komputer. Oh, ikaw ang pick sa totoong tanong ng maaga. Sinusubukan pa rin ang frame view. Ikaw, kung kailan ka nalaman na. Ang sinakapatid na babae ay sa totoo, hindi mo alam kung sa mga computer. Mayroon bang programang anti-detection? Hanggat may lilipat ang aking computer. Ang aking computer ay magkakaroon ng record at ipapadala ito. Binuo ko ang isa sa aking mailbox upang makipagtulungan sa iyo. Ito ay isang blanko na dokumento. Ito ang lahat mo. Ako ang pinakamahusay na manlalaro sa podyum. Ito ay dapat ako. Ikaw ay isang patay na tao. Ang pangulo ng grupo ni Lu ay dumating sa tanawin ng kompetisyon na ito. Magbigay tayo ng isang mainit na pagdete. Okay ka ba? Paano ka nakarating dito? Tiyak na darating ako sa ganitong mahalagang laban. Wow, Lu ay palaging masyadong nasira. Sino ang isip? Maaari ding magkakalat ang pagkain ng aso sa lugar ng kompetisyon. Tumigil sa kanan. Gusto kong umalis bago ko matapos ang account. Ano ang sinabi mo? Hindi ko alam. Sabi ng iba pang pandarayan. Ang totoong peke ay ikaw. Ipinahayag ng opisyal na website ng Stanford ang iyong graduate thesis. Kinsela ng diploma ng paaralan ang plagiarism. Ang iyong Wall Street resume ay isang peke din. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Ang mga kilos na ito ay hindi bumubuo ng krimo. Zhao shooting. Pinaghihinalaan mo ang pagbabago ng iba upang masaktan ang iba ng sinasadya. Pwede kaming arestuhin kayo ayon sa batas. Hindi ko alam kung ano ang sinabi mo. Kahit hindi ko alam sa kanya. Miss Ziyu. Malinaw ang ebidensya. Mangyaring sumama sa amin. Dahil ang huling pagkakataon ay nahuli si Waning mula sa isang nightclub. Magsisimula ako sa pagtingin sa iyo. Pumunta tayo. Okay ito. Sa akin dito. Walang masakit sa iyo. Ito pa rin ang lahat na makapangyarihang luzong. Hindi mo alam ito, Baga, MR Lu. Ngunit ang sikat na masakit na asawan. Ang bahay ay napakabuti ding. Narinig ko na nakatapos lamang sa kolehiyo. Maraming pinakamataas na institusyon ng pananaliksik ay mag-aaral sa master's degree. Ito ay talagang isang malakas na alyansa. Ang piging na yon ay para sa aking asawang 6'1". Inihanda para sa kanyang pagkatapos ng kolehiyo. Ang makasama ang isang napakahusay na asawang. Lumakad ng magkasama. Ay isang malaking karangalan para sa akin sa buhay kong ito. Tayo nang magkasama na saksihan ang kanyang maluwalhating sandali. Sige. Salamat sa inyong lahat. Mula ngayon, kahit anong mangyari, mamahalin at poprotektahan kita. Mamahalin ang ating mga anak. Ikaw at ang ating mga anak ay ilalagay ko sa pinakamataas na lugar sa aking buhay. Sa nalalabing buhay, ikaw at ako ay magkasama. Lo Chen Sao, mahal kita.